Ang mga kumakailang update sa Google Maps ay nagdulot ng kontrobersya matapos ang pag-label sa mga tubig malapit sa Pilipinas sa South China Sea bilang West Philippine Sea. Binigyan din ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Lian Jian noong Martes, April 15 na ang South China Sea ay matagal nang kinikilala bilang internasyonal na tinatanggap na pangalan ng pandaigdigang komunidad, kabilang ang United Nations at iba pang internasyonal na organisasyon. Noon pa man, kailangan pa ng mga users sa internet at sa ilan pang mga social media platforms na partikular na maghanap para sa West Philippine Sea upang makita ang pagtatalaga sa Google Maps. Gayunpaman, ipinakikita ng kumakailang mga obserbasyon na ang mga mapa sa ngayon ay direktang tumutukoy sa katubigan malapit sa Pilipinas bilang ang West Philippine Sea. Kasama rin sa pagbabagong ito ang pinagtatalo ng Scarborough Shoal sa loob ng lugar na may label na West Philippine Sea, na bukod naman na inalmahan ng mga nakararaming mga Chino na ang pagdududa ay kagagawan hindi lamang ng Pilipinas, kundi ang sa likod nito ay ang Amerika na isa sa pinakamalakas na kalyado ng Pilipinas sa bahagi ng kontinente ng Asya. Samantala, ang mga rehiyon sa ilaga at kanluran ng West Philippine Sea ay nananatiling may tatak bilang South China Sea sa mapa at maaaring isa sa mga dahilan kung bakit hindi gaanong nag-react dito ang gobyerno ni Xi Jinping. Inulit ng China ang paninindigan nito sa isyu na iginigiit ng pangalang South China Sea ay malawakang tinatanggap at ginagamit sa buong mundo at anumang pagbabago sa pagpapangalan nito ay maaaring humantong sa higit pang mga hindi pagkakaunawaan sa mga sensitibong lugar. Ayon pa sa China, para hindi lalong gumulo ang mga nasabing kontrobersya sa karagatan ng West Philippine Sea at ng South China Sea, hiniling nito sa Google na respetuhin ang kanilang mga karapatan at dapat aprobahan din na ilagay sa mapa ng Google ang kanilang ipinaglalaban na 10-dash line. Dapat umanong sundin ito ng Google at nararapat na i-label din ito sa mapa dahil ito daw ang tamang batayan ng legal na pagmamay-ari ng China ang halos 90% ng karagatan, kasama na dito ang West Philippine Sea. Pero wala naging tugon dito ang Google na mayroong headquarters sa Amerika sa mga hinaing ng China tungkol sa kanilang 10-dash line. Nauna nang ipinahayag ng 2016 Tribunal ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea na ang mga ipinaglalaban ng China na 9-dash line ay walang basihan at illegal sa internasyonal na batas sa karagatan. Isa lamang daw itong ilusyon ng China dahil sa sobra-sobrang pangangamkam nito ng mga karagatan na nasasakupan ng mga kapitbahay nito sa Asya, kabilang na ang Indonesia, Vietnam, Malaysia at ng Brunei. Sinabi din ng gobyerno ng Pilipinas na dahil sa pag-label ng Google sa West Philippine Sea, isang indikasyon ito na tinatanggap ng buong mundo ang legalidad ng nasabing karagatan na nasasakupan ng Pilipinas. Isa rin daw ito sa mga pangalawang hakbang para tuluyan ng maisabatas ng United Nations ang legalidad ng West Philippine Sea sa mapa ng mundo na naayon sa international law sa ilalim ng United Nations on the Law of the Sea o UNCLOS.